Ano nga ba ang tamang hangin o dapat na hangin ng gulong? Air inflator. Ito yung ginagamit ko lagi kapag hangin ng gulong. Kailangan mo ba to? Nasa sayo yan. At least kapag kunwari sa parilaki, alam mo yung mga curves yan. Pag malambot yung gulong, medyo mas maganda yung kapit ng gulong. Yun nga sabi ko, is yung nasa manual is, yung iba, okay sa kanila yun. Yung iba, hindi. Ako. What's up, what's up, what's up? Samahan niyo ako, magkukwentuhan tayo tungkol sa hangin ng gulong. Ano nga ba ang tamang hangin o dapat na hangin ng gulong ng isang scooter kagaya nito? Ano nga ba? So, malaking tanong. Kung hindi ako nagkakamali, ang recommended tire pressure ng Aerox ay 29-31. Kung doon nagkakamali, ilalagay ko na lang yung tama dito. Ayan, makita nyo sa screen. Ayan yung recommended na tire pressure. Nung tinatry ko kasi siya dati, nagresulta siya ng pagbubukol ng gulong. Meaning, sobra yung hangin. Napapansin ko rin yun parang antigas. Ang inahangin ko dito ay 26 sa harap, tapos 28-29 sa likod. Pero minsan matigas pa ngayon Pero 28 is safe para sa akin, okay siya. Yung sa harap, 26-27, gano'n. Hindi rin talaga siya pare-pareho Hindi mo pwede sabihin na yun yung nakalagay, yun na yung susundin mo. Pwede naman kung hindi ka masyadong medikuloso sa hangin ng gulong. Tapos kasi yun nga, isang effect ng sobrang hangin ay pwedeng magbukol-bukol yung gulong mo. Hindi pantay yung kain ng yung wear and tear ng gulong mo. Kapag malambot ganun din naman. Nakaka-apekto rin yun sa balance. Paano mo nga ba malalaman yung tire pressure? Mayroon akong papakita sa inyo mamaya. Yung ginagamit ko na tire gauge. Portable tire inflator, yan ang tawag. Tapos rechargeable lang siya. Mamaya papakita ko sa inyo. Masabi ko lang, meron pala akong dalang 30 itlog sa aking compartment. Sana 30 pa rin siya pagdating. Okay, mamaya na lang. Tingnan natin kung 30 pa rin. Mukhang 30 pa rin. Ito yung sinasabi ko kanina, tire inflator. Ito yung ginagamit ko lagi kapag maghahangin ng gulong. Kapag mag-check ng hangin ng gulong, kasi meron na rin siyang indicator dyan. So, kapag sinaksak mo to doon, deroscas yan. Pag inano mo to doon sa pito, mariread niya agad kung anong tire pressure ng gulong. Adjust mo lang para kung ano yung desired na tire pressure mo, then ito. Then maghahangin na siya. Then auto stop siya kapag na-reach niya na yung sinet mo. Sino yun? So ito, pakita ko sa inyo ha. Ayan, makikita niyo yung bridge. Ayan. Yan. 28 siya ngayon. So, natin, tataas ng 30. When 30, auto stop na siya. Yan. Galing mo na. Okay na yun. Ayun, so, ito nyo kung gaano kasimpleng gumamit ng tire inflator. Xiaomi nga pala ito. So, yun. Ito yung ginagamit ko kapag mag-i-inflate ng gulong. Kasi, ayokong yung pupunta pa sa gas station unless sa biyahe, tapos hindi ko nadala to. Ganun. Pero, pag kailangan ko umalis, tapos parang pakiramdam ko malambot yung gulong, ganun. Ayun, ito yung ginagamit ko. At least dito pa lang sa bahay, may inflate ko na siya. Mafi-fix ko na yung malambot na gulong. At yung tire pressure ay tama na pag umalis na. So, yun. Kailangan mo ba to? Nasa sayo yan.
Kung comfortable ka sa mga gas station lang, ganon, edi go. Ako kasi, mas gusto ko yung pre-check. Kumbaga dito pa lang sa bahay, kina-check ko na. Kaya, kasi yan. Ito, for me, worth it naman siya. Worth it naman bilhin. I mean, hindi naman to sponsored or what. Bahala kayo. Basta ako. Ito yung sa akin. So, yun. Ang tire pressure ng gulong na kinarga ko kanina ay 28 sa harap. Tapos, yung sa video, yung pinakita ko kanina ay 30 sa likod. So, 28, 30. So, ano bang tamang hangin ng gulong ang para sa inyo? Hindi ko po masasagot yan. Kasi, depende po yan sa inyo, sa bigat nyo, sa karga nyo, sa dadaanan nyo. Dapat pakiramdaman nyo kung ano ba yung tamang tire pressure ng gulong nyo. So, kunwari, solo ka, or may OBR ka, or solo ka pero lagi kang may karga na packages. So, iba-iba yung tire pressure na kailangan optimal or tama yung tire pressure na yung ikakarga para hindi agad mapudpud ang gulong, hindi magbukol-bukol, hindi kayo maaksidente, hindi agad mapalitan or kailangan palitan, ganun. Ang advice ko lang is, pare, pag city driving, ganyan. Ako, ang ginagawa ko, kung ano yung kinarga ko kanina, 28, 30, 28 sa harap, 30 sa likod. For me, okay yung ganong hangin para sa city driving. So, kung gusto nyo i-testing yung gano'n, check nyo kung okay sa inyo, di gano'n din ang. Ngayon, kapag pupunta kami sa bundok o kaya sa Marilaki, babawasan ko yun ng yung harap, magiging 25, 26. Likod ay 27, 28. May angkas ako may OBR. At least kapag, kunwari sa Marilaki, alam naman natin yan, may mga curves yan. Pag malambot yung gulong, medyo mas maganda yung kapit ng gulong. So, mas safe siya pagdating sa cornering. Ang isa pang maganda sa para pag city driving, ganun medyo matigas yung gulong ay ang ibon na bumangga doon sa salab. Anyway, ang pinaganda ng kapag matigas yung gulong, kapag city driving, mas stable siya kapag mga straights lang, ganyan. Tapos, hindi masyadong matalbog. So, syempre, pag city driving, mga lubak-lubak na only dyan. So, mas okay siya. Pero kayo, pakiramdaman nyo rin. Testing nyo. Tingnan nyo kung ano ba yung para sa inyo na tire pressure. Yun nga, sabi ko, is yung nasa manual is, yung iba, okay sa kanila yun, yung iba, hindi. Ako, hindi sa akin okay yun. Masyado siyang matigas. Kasi ito, tignan nyo kung kailangan nyo ba, bili kayo, mura lang yan sa Lazada. So, yun lang naman ang ating discussion regarding sa tire pressure at tire inflator. So, hanggang sa muli guys. Ride safe. Plus, i-check nyo lagi yung yung tire pressure nyo. Huwag kayong aalis or magpakalayo muna ng hindi kayo kampante dun sa hangin ng gulong kasi safety nyo yan. Yung gulong, yun na lang yung nagpo-protecta sa iyo sa semento. I mean, syempre, di ba? So, be safe guys. So, be safe and unahan nyo na check. Okay? So, hanggang sa muli guys. Thank you sa panonood. Tire pressure, tire inflator, discussion nila. Like and subscribe guys. Thank you sa panonood. Thank you sa mga new subscribers. Guys, subscribe pa kayo kung gusto niyo yung mga video na. Bye-bye!